7 ang sugatan matapos tumaobang van na kanilang sinasakyan sa Batan, Aklan. At sa Davao City naman, naharap sa patong-patong na reklamo ang sibilyang nagmaneho ng truck na umararo sa 2 pedestrian. Ating saksihan. Hindi na umabot ng Pasko ang 2 pedestrian matapos maararo ng military truck sa palengke sa Davao City kahapon. Hindi sundalo ang nagmamaneho ng truck nang mangyari ang disgrasya. Minamaneho ito ng isang dispatcher sa Bangkiruhan Public Market. Sa panayam sa kanya ng GMA Regional TV, sinabi niyang nagmagandang loob lang daw siyang ilipat ang truck dahil napansin niya na masikip na umano ang daloy ng trapiko noong mga oras na yon. Sabi niya, wala raw ang driver ng truck na si Private First Class Patrick Trumata. Nag-unsa ba or kung anong gisakyan na nimo tong sakyanan, sir? Nag-unsa tayong driver ato na tayo? Nag-ihi daw, sir. Tapos? Na ano ko lang, sir, ipatabi ko lang, sir. Tapos na ano man, sir, nalak, binalak ang ano, sir, manubila, sir. Kasi naka-ano sa, sir, naka-andar, sir. So, ipagilid mo kung itong sakyanan, sir, kay traffic? Opo. Una lang sinabi ni Trumata na bumaba lang siya noon upang tingnan kung nakababa na ang mga kasamahan niya sa likod. Nahaharap ang dispatcher sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury at damage to property. Posible namang maharap sa reklamong administratibo si Trumata kung mapapatunayang nagpabaya siya. Ang Task Force Davao kung saan nakasay ng truck humingi ng kapatawaran sa mga kaanak ng mga biktima dahil sa nangyari. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang Davao City LGU at nangakong tutulong sa mga gastusin ng mga naulila. Humingi rin ng kapatawaran ang suspect sa pamilya ng mga biktima. Sa Batan, Aklan, 6 na turista at isang driver ang nasugatan matapos aksidenteng tumaob ang van na kanilang sinasakyan. Magbabakasyon sana sila sa isla ng Boracay. Ayon sa Batan Municipal Police Station, galing ng Bacolod ang mga turista at nag-arkila ng van. Kwento ng isang saksi, nakita niyang mabilis ang takbo ng nasabing van. Agad namang rumisponde ang mga otoridad at dinala ang mga biktima sa Altabas District Hospital. Sinisikap pang makuha ang panig ng van driver. Sa Talisay, Camarines Norte, maswerteng nakaligtas ang driver ng isang kotse matapos mahulog sa palayan. Sa report ng Talisay Police, mula ang sasakyan sa direksyon ng bayan ng Labo at patungo sana sa bayan ng Basud. Pero pagdating sa lugar ng pinangyarihan, biglang nakatulog ang driver kaya nawala ng kontrol sa manibela. Bumangga ito sa barrier hanggang sa tuluyang mahulog sa palayan. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi.